So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to mag-quick review tayo when it comes sa bagong labas na smartphone ngayon ni Samsung, which is sa Samsung Galaxy A16 5G. So ito ay quick review and first impressions ko sa kanyang overall specs. So tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, bago natin to i-start, yun nga, ito ay quick review lang. So kahit nawala sa atin yung unit ay pwede tayo magbigay ng mga first impressions agad sa specifications ng Samsung Galaxy A16 5G para makatulong din sa mga ibang consumers when it comes sa kanilang buying decision agad-agad dito sa smartphone na to. Even though wala pa tayong mismong review unit, makapagbigay na tayo ng opinion agad-agad. So yun, ang katasyon. Pero stay tuned lang. May re-review rin naman natin itong Samsung Galaxy A16 5G, review, game test, and unboxing. So stay tuned lang dyan mga J-Vlog. Unahin muna natin yung quick review dito para makapagbigay na tayo ng opinion. So yun nga, si Samsung Galaxy A16 5G ay available na dito sa Philippines na merong SRP to na, let's check natin yung SRP niya. Meron siyang SRP na 13,990 pesos or almost 14,000 pesos for that 8GB RAM and 256 GB of internal storage. So, yun. Sa presyo at RAM, for me is, minimum na yan. Okay na rin yan. 8GB 256, kasi may nakikita pa rin naman ako yung mga ibang brands ngayon na 8GB 256 na mas expensive pa. Pero, magaganda yung specs nun. Titingnan natin dito sa Samsung Galaxy A16 5G kung bagay ba yung specs niya sa kanyang presyo. So, stay tuned lang. Pero, ayun, sad to say when it comes sa official store ni Samsung, hindi pa available pa yung A16 5G. Meron tayong nakitang shop dito na mas expensive siya. Nakalagay sa original price is 16,000 pesos for the A16 5G. Pero again, ang SRP niya is 13,990. Pero, yun nga, makukuha nyo siya for the price of 13,490. Ayan, 13,490. For the 8GB 256. So, mas naman, mura rin siya. Nagkaroon lang ng mga discount voucher. Medyo mahirap maghanap ng A16 5G sa Shopee. So, meron pa tayo isang nakitang shop dito. Ayun, na 13,940 siya. At ang last price is 13,490 with a voucher siya. Okay. So, yun yung presyo ng Samsung Galaxy A16 5G. Sa ibang shop is 15,000 pesos to. I don't know kasi sinearch ko rin naman yung SRP niya is 13,990. Medyo magulo ang presyo ng Samsung Galaxy A16 5G. So, gano'n na lang yung price tag natin. 14 to 15,000 pesos for that kind of storage. So, dito sa ating review, titingnan natin kung sulit bang i-purchase itong Samsung Galaxy A16 5G sa ganyang price tag na 14 to 15,000 pesos. So, una natin discuss yung kanyang specifications. So, si Samsung Galaxy A16 5G ay merong 6.7 inches. Super AMOLED display na mayroong resolution ng Full HD Plus 1080 by 2340 pixels. So, meron siyang 90Hz screen refresh rate. Yun yung isa natin mamaya bibigay opinion ko about dyan. So, specs muna tayo. Sa OS, syempre, meron siyang Android 14 with One UI version 6. With One UI version 6.1. Sa chipset, ito medyo magulo rin yung chipset niya. Dalawa kasi chipset na in-offer nito, Dimensity tsaka Exynos. So, yung Exynos is meron tayong Samsung Exynos. Meron tayong Samsung Exynos 1330 tapos MediaTek Dimensity 6300. Dito sa PH, siguro malakas ang chance nito. Dimensity ata. Pero yun, magulo rin yung chipset nito, Exynos at Dimensity, dalawa. And tinignan ko rin sa mga site, dalawa rin yung ino-opinion nila doon, Exynos or Dimensity. So, yun, dalawa yung chipset na ino-offer ng A16 5G. I don't know kung sa RAM ba yan or sa variant. Pero yun, dalawa yung chipset na ino-offer niya. Sa camera naman, meron tayong 50 megapixel main camera, an ultra-wide camera, and tapos macro lens. Sa front-facing camera naman is meron siyang 13 megapixel main front-facing camera. Ito nakakalungkot dahil support lang na itong smartphone na itong Full HD 1080p video recording. Sa ganitong presyo na 14 to 15, dapat nagsusupport na ito ng 4K, di ba? Yun yung isang major lack ng Samsung Galaxy A16 5G when it comes sa ganitong price tag. Dalawa biometrics niya, face unlock at fingerprint scanner. At sa ganitong price tag, naka-side mounted din. At single speaker siya. Pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support lang ang 25 watt fast charging.
So yun mga ka-J-Vlog, nalaman nyo na yung specs, availability, and yung price ng Samsung Galaxy A16 5G. Next dito tayo sa overall first impressions ko dito sa smartphone na to. Again, based to sa kanyang specifications, kung babagay ba sa kanyang presyo. Unang-una sa display tayo. Display is all goods when it comes sa resolution and sa display quality. Super AMOLED display, yan yung isang lalaban ng A16 5G sa mga ibang competitors niya na meron naka-AMOLED lang. Ito kasi Super AMOLED, mas advanced yung kanyang display. Full HD plus 1080p, for me, 50-50 ako dyan. Kasi usually rin sa mga ganitong presyo ng smartphone is naka-beyond Full HD na sila, W Full HD plus or 1220 na resolution nila. Pero yun, at least dito is Super AMOLED, which is okay rin naman. Malaki screen size niya, 6.7 inches, acceptable yan. Ang pinaka nalungkot lang ako dito sa smartphone na to when it comes sa display is the 90Hz screen refresh rate at naka-notch display. Again, for a price tag na 14 to 15,000 pesos, yung iba pa naka-curve na, iba naka-punch hole at mataas na ang refresh rate. So, yun yung major nalungkot ako sa display quality ng Samsung Galaxy A16 5G. Okay na AMOLED na, malaki na yung screen size, okay na rin yung resolution. Tinernoan pa ng 9Hz which is, ano yan nasa ano na yan, below 6K na minimum ng 9Hz 120Hz sana much better and punch hole. So, yun lang naman yung nalungkot ako sa part na yan. OS ang pinakalalaban nyo sa Samsung, syempre, OS dito is updated siya. Pwede siyang ma-update sa Android 15 with One UI version 7. At for me, isang trusted ko talagang software is Samsung. Very secured, lalo na ang Samsung Knox. Even sa mga S10 ko, older units ko, yan pa rin ang ginagamit ko, Samsung software na very secured yan. Kaya yun ang pinaka main advantage din at siguro yun din ang babayaran nyo sa Samsung is yung kanilang very secured na OS na naka-encrypted at matagal ma-update yung kanilang smartphone. So next mga ka-J-Vlog sa camera. Camera maganda na triple rear. Yes, triple rear siya. 50 megapixel is fine. Again, hindi naman din tayo nagbe-base sa taas ng megapixel ng camera. So as long as kumpleto na naman yung lente, buti na lang, di ba, kumpleto dito. Meron tayong main, meron tayong ultra, although yung ultra niya is 5MP lang at 2MP lang macro. Again, tulad ng sinabi ko, hindi naman tayo nagbe-base sa taas ng megapixel. As long as for me, kumpleto yan, yung tatlong set na yan, na talagang legit na triple rear camera na tinatawag, okay na okay yan. Kasi sa mga ibang brands, triple camera tapos isa lang gumagana, di ba? Makikita mo sa spec sheet, AI lens, depth sensor. Hindi po mga mismong lente yan, sensor nga, di ba? So at least ito, mismong mga usable lens ang ginilagay ng Samsung dito sa Samsung Galaxy A16 5G which is okay yan for me. Next mga ka-J-Vlog sa kanyang fingerprint scanner. Ito yung pinaka nalungkot ko rin. Fingerprint scanner. Side-mounted is for budget smartphone. Sa ganitong presyo, halos lahat na ng brands naka-in-display fingerprint scanner na. So, yan din yung isang nagkulang sa Samsung. Sa A16, sana in-display fingerprint scanner ang nilagay nila. At, ito pa nakakalungkot, single speaker lang din itong smartphone na to. Usually, even budget, iba ay naka-dual stereo na. Powered pa ng Dolby Atmos, powered pa ng JBL. So, sana ginandaan nila yung speaker quality ng Samsung Galaxy A16 para naman din mas ma-enjoy ng consumers ang panonood nila or paglalaro, di ba? Next, sa battery is fine. 5,000 mAh is all goods naman yan, minimum. 25 watts ang medyo hindi acceptable din sa ganitong price tag. Again, pag i-compare mo sa mga bagong labas din na 5G, ang tataasan ng mga watts nila, 67, 120, 33, 45, 25 watts siguro nasa below 10K or 8K na lang yan So, yun lang. Yes, mabilis naman. Mabilis siya, fast charger siya or fast charging. Pero, kung kukumpare mo nga siya sa mga ibang brands, mayroon pang mas mabibilis at mas matuling pang mag-charge sa 5K battery niya. At ang pinakala sa design for me is all goods, very low-key, minimalist and aesthetics naman, very aesthetic rin naman ang design ng Samsung Galaxy A16 5G. So lang mga ka-J-Vlog, yung first impressions ko dito sa smartphone na to. Hopefully nakatulong to sa inyo
sa inyong buying decision when it comes sa Samsung Galaxy A16 5G. Abangan nyo na lang po yung full review, game test, and of course, unboxing ko dito sa smartphone na to. So, ang pinaka-main question kung sulit ba ang Samsung Galaxy A16 5G. To be honest, medyo mataas yung presyo niya sa kanyang specs. Siguro pag mas binabaan pa ni Samsung yung presyo nito, okay na yung 8GB 256 sa ganyang sa ganyang presyo. Okay na yan. Pero when it comes sa presyo kasi, sana mas binabaan nila. I know na meron namang time na pag tumagal itong A16, there's a possibility na magka-sale at doon tayo makakuha ng mas murang mga price tag ng A16. Ganyan yung Samsung ay ibang brands Ngayon, mahal sila. Pero pag tumagal to ng 6 months, matik baka mag 10K na lang to or 8K. Na which is mas better na yung specs niya. Pero for a price tag na 14 to 15,000, yung ibang specs niya is all goods. Ito sabihin ko magandang specs niya sa kanyang presyo. Super AMOLED display. Yan yung pinaka-the best na nalagay dito sa Samsung Galaxy A16. 5K battery is all goods din naman minimum. RAM at ROM is all goods. And of course, yung very secure nila na OS. So yan yung siguro yung bibili nyo when it comes sa price tag na 14 to 15,000 sa Samsung Galaxy A16 5G. Pero kung specs talaga ang pinapriority nyo, meron pa pong much better na mga smartphone brands na mas magagandang specs sa ganitong price range. Ang target consumer ni Samsung is yung mga loyal customers sila. Ang siguro ang target consumer dito ni Samsung is yung mga Samsung loyal customers na talagang super trusted sa devices ng Samsung. And of course, durability, maganda durability ng Samsung. At ang pinaka the best talaga dito na tina-target ng consumer ng Samsung is yung mga consumers na naghanap ng pangmatagalang smartphone kasi syempre matagal ang OS update nila, very secure ang Samsung Knox. When it comes sa chipset, I know hindi bagay ng when it comes sa chipset, okay rin naman. Makakalaro naman kayo. As long as for me yung chipset niya is snappy, hindi naman mabagal sa ganitong price tag, is all goods din naman. Basta yung chipset din is nag-i-integrate dun sa OS, okay yan. For me, kung bibili kayo ng A16 5G, much better go for the Exynos chipset dahil si Samsung mismo ang gumawa ng Exynos chipset at siguro mas mag-i-integrate yung chipset na yan sa kanyang operating system. So kung interested kayo sa Samsung Galaxy A16 5G, ilalagay ko po yung link niyan sa description box. I-check nyo na lang.